Okay, so G-attack naman tayo ngayon. Kasi balita ko, trend na raw to ngayon. Ulit, soil classification system. Labasin niyo nung ano eh. Kailan ba? Yung nasa volume 3. 22, I mean, mga 2000 hanggang 2015, 2014, mga ganun. Labasin yan. Pero ang lumalabas lang ay yung AASHTO, tsaka yung USCS. Etong USDA, itong una natin i-discuss. Di ko pa nakita tong lumabas eh sa any volume. Ay, bisa si Era pa. Yung simula volume 1 hanggang volume 5. Ayun. So, sige. Discuss natin to. So, ito yung chart para dyan for US Department of Agriculture. So, ayan, yung percentage of clay, sand, and silt. Yan lang yung composition ng sa soil. So, kung may gravel, i-eliminate natin yan. Tatanggalin natin, then gagawa ulit tayo ng panibagong percentage nang wala na yung kasamang gravel. So, ito, sige, magagamit naman natin to mamaya. Hindi ko na lang i-discuss paano gamitin yan if you're not familiar pa. Okay, so, ayun, sabi ko nga, for sand, silt, and clay, lang yung triangle na yon. So, kung may gravel, tatanggalin natin yan. Yung gagawa tayong panibagong percentage. So, unahin natin tong C kasi walang gravel, di ba? O, zero lang yung gravel. And also, pag pinag-add mo 18, 24, 58, that will be equal to 100. So, ayun, umpisa natin. So, for sand, 18% daw, silt 24, clay 58. So, sand muna 18%. Andito yung sand. Okay, tignan mo saan nakatutok yung mga number, yung arrow niya. Ayun, ito yan, punta dito. So, dito tayo nag-start sa 0. So, ito yung sand. Ayan, so move ko lang to. Do pwede mo naman, kung ruler, may ruler ka. Pwede rin naman yun. Flex ko lang ruler dito. Ayun pwede rin naman ganito yung ruler. O ruler mo na lang. Ayan, bibigay naman to. Yung, if ever lalabas yan, bibigay tong chart na to. Hindi pwedeng hindi. So, ayun, for sand, again, so 18, so 10, 20, 18, dito banda. Yan, tensiometer method. Sunod, 24 ang silt ba yun? 24 naman ang silt. So, ito yung silt natin. Tignan mo sa nakatutok yung number. Ayan, So, parang negative yung slope. Basta pa ganito. So, dito ko naman yan nilagay. So, for silt ay 24, 10, 20, 25, 24. So, dito banda. And lastly, 58 yung clay. So, ito yung clay. Ito yung clay. Yung 0%, 58, no? 50, 5, 6, 7, 8. So, dapat mag-intersect yan sila. Ayun nga. At nag-intersect na nga. So, dun siya. Nandun yung soil C natin. Pwede ba ang lakihan ito? Nandito siya. Ayan. So, ano yan? Large portion yan ay clay. Ayan, Parte yan ng clay. Ito yung clay, yung limits ng clay. So, ayan. Hindi ko pala maano dito. Ayan. Tanggalin ko na lang. Ayan yun for soil C. So, that is a clay. What about silt CI clay? What about yung A and B? Okay, so dito tayo, balik tayo dito. So for A, ayun nga, 10%. So pag add mo yan, 100% yan. Pero ang goal nga natin, di ba, is matanggal yung gravel. So kung gagawa ako ng panibagong ano dyan, percentage ng sand, hindi na yan 20. Okay, so tignan natin ano magiging value niyan. Tataas ba yan, bababa? We'll see. So, percentage ng sand, pangalanan ko siyang percentage SA kasi may silt na SI, So, percentage is SA. Percentage ng sand, prime kasi bago.
Pangalanan ko to ano. Ayun, percentage ng sand lang din. Percentage ng sand over ano. Ay di ito lang ko consider mo. I-eliminate mo yung gravel eh. Sum niyan, percentage ng sand, silt, clay. O percentage ng sand plus percentage ng silt plus percentage ng clay. Pero, alam mo, may mas mabilis pa kasi rito eh. Alam mo na ang total nga niyan 100. So, kung tatanggalin mo si gravel, eh di 100 minus ito lang. 'Di ba? Same lang yan sila. Ganun yung denominator. So, pwede ring percentage ng sand all over 100 minus percentage ng gravel. Ganun. Then, pwede na natin yung ulitin for silt and clay. Palitan lang natin ng form, eto. Palitan lang natin ito. Sand. Ito lang yung mapapalitan. Ano yan? Doblein ko na lang yan. Oops. For sand, silt, and clay. For silt, percentage ng silt. Ayan. Percentage ng silt. For percentage ng clay, percentage ng clay. So, ayun. Sulat ko na lang yan sa tabi. Hindi ako na gumawa ng panibagong ano. Move ko lang to. A little bit closer. Ayan. Okay, Caltech na lang natin yan. So, sand, silt, clay. So, gawin kong ano. I-store ko sa A yung, yan, sand, silt, clay, ABC. Ganun na lang. No? Sige. So, ayan. So, sa sand, lagay ko sa A. Ang silt, sa B. Ang clay, sa C. Uy, sakto yung C, no? Okay. Mas mabilis. O, pag ganyan, percentage ng sand. Pero gawin ko munang X lang kasi papalitan natin yan lagi eh, no? Pero ang silt clay, sand silt clay, as is na yan. Sand silt clay. Okay, so take note, pwede ko nang di lagyan ng percent kasi ratio naman siya. So percent over percent, tanggal lang din naman yun. Okay. So name ko muna yung ABC. Pangalanan ko muna yung ABC. Ang sand, eto, for soil A muna tayo. So ang sand ay 20%. Ang silt ay 41. Ang clay ay 29. Tapos yun, papalitan ko na yung X. For pag sand yung hinahanap, o yung X ko ay A, which is yung sand nga. Ayan, ABC. Actually, ano pala, no? Dapat pala, as is na pala to, no? Eh di, ano yun natin? Sand silt clay, 20 plus 41. Kasi kapag nag-calc ka pa, as is naman yung value na yun. So, ito na lang yung palitan natin. 20, 41, 29, di ba? Mabilis. So, pag sand, 20 lang yan. Which is 20 na nga nalagay ko. And of course, times 100. Kalimutan. Times 100 yun. 22.22%. Ayun, okay na yun. Basta may times 100 pa yun ah. Ayan, so 22.22. Okay. So, kung saan, ayun, tumaas siya, di ba? 22.22 na. Then, ang silt natin, palitan lang natin si X ng B. Pwede rin pala. Or, ano, 41, type 2, dalawang pindot lang yan eh. Kesa magpangalan ka pa. So that's, ano naman, 45.56, no? Ulit-ulit yan eh. Yan na. 45.56. Pag nakakita kayo ng vinculum, yan, vinculum. Yung bar sa itaas. Ibig sabihin, nare-repeat yung number na yun. So, yun. Lahat sila tumaas. Kasi nga, pinaliit yung denominator. Ayun. Ilalaki yung fraction, di ba? So, and then, pag 29 naman, that's 32.22 ulit. Pag i-check mo yan,
check mo yan, 22.22. At 100 yan, 45.56. And then 32.22. Kung hindi, modify mo na lang ng ano. Mag-decimal lang naman yan. Ever. So, ayun, 22. So, paano siya ilalagay doon? Oh, 22.22. 22.22 ang sand. Oh, lipat ulit tayo. Sand, ito yung sand. 22. So, andito yan. 22. Ang silt ay 45.56. Ano yung silt? Ito yung silt. 20, 45. 45. So, kahit mga yan, sa kalagitnaan. Ayun, kita ko na. Dalawa na sila nag-intersect dun. Siyempre, dapat nandun din yung clay mo. Di pwedeng mahiwala yan. 32. O, yun yung 30. Angat-angat konti. Ano, dinaya na. So, ayun. Doon naman yung soil A natin. Ang soil A natin. Oh, actually, nandito nga yung ano, no? Wait lang. Bakit naging ganyan? Baka ano lang to. Sample problem, hindi yan yung tanong talaga. Sana unang, may ano kasi siya. May value na, no? Di siya yung raw na, ayan, di siya yung raw na usda chart. Ayun, so that's, ano, clay loam, ano to? Clay loam soil. Clay loam soil. Okay, pero, may 10% gravel. Doon mo siya idadagdag. Okay? Kaya nga sabi ko, neglect muna or disregard mo muna. So that's ano yun, clay loam, 'di ba? So gravelly clay loam. May gravel eh. Kahit ilang percent ng gravel. Yan. Siguro kung sobrang liit, mga ano, pwede mo na kasing sabihin na ano yun. Parang may term dun eh. Limutan ko na naman yung term. Blundered? Parang ganun. Ayan. So parang sa statistics pa, outlier. Ganun. Outlier siya. Next, soil B. Ang soil B natin, modify ulit natin yan. So, pag-add lang natin ay, ito lang, modify ko lang to. Papalitan ko naman yan ng 12, 35, and 22. 12, 35, 12 plus 35 plus 12, 35 plus 32. Okay. Then ang X for sand ay 12. That is 15.19, no? 15.19. Papalitan ko lang to, 15.19. Hindi mo kailangang isulat sa ano yan. Tabi mo na lang yan. Hindi, mabilisan dapat tayo magsagot pag sa board exam. No, next, 35. That is 44.30. 44.30 and finally, kapag 32 naman, 40.51. So, ngayon, mga decimal, di mo naman na, ano yan? Basta tansya lang. 40.51. Kapag add natin 9 plus 1, oh, yun, kita ko na, parang 100. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, tama ata. Confirm natin, 15.19 plus 44.44, 44.30 plus 40.51. Ayun, 100 din. Ayan naman yung gamitin natin. So, sand ay 15. Again, ito yung sand sa nakatutok. Ito yung sand pala. So that's 15. So 20 atras lang tayo. So 15 dito na lang gitna ng 10 and 20, no? Okay na yan. Then yung silt ay 44%. So dito yung silt. Ito yung mga silt 44. Ganun pa rin. Ano ba yung kanina? 45. Sige, okay na yan dyan. Hala ka. Nag-intersect sila sa sa boundary. No? Tignan natin. Paano nga ba pag nag-intersect sa boundary? Tignan natin. Ano pa isa? 40.51, 30, 40, ayun. Doon mo masasabi. 'Di ba? 40 point something eh. Di dito siya sa Celtic Clay. Ayun, 40 point something, di naman siya 40 eksakto. So, di naman yan tatama talaga sa mga boundary kasi yung mga boundary dyan ay
Ito pala, may ibang naka-whole number. Mostly whole numbers. Ayun, 20. Tapos itong 40. O 40. Whole numbers nga. Though, pwede rin namang whole number to. Pwede sabihin natin 75, 73, mga 72, 73, ganun, di ba? So, ayun. So, dito pala sa banda, dayain ko to. Anong dapat ko i-adjust para tumama yan? 15.19. So, ito okay na siguro to. And yung 44.30, baka ito. 44. Ayun, angat-angat konti. Tinaya. So, ayan. Ayan na. So, that is the classification ng soil natin, which is, ayun, silty clay. And then, may gravel pa siya. May gravel siyang 21%. So, gravelly silty clay. Ganun. Ganun lang. Gravelly silty clay. Ganito kadali yung usda. Kaya siguro, di na sinama, no? Bilis lang kasi. Kahit pa may modify ka. Ang matagal kasi USCS eh. Meron pa yung D10, D30, D60. Ashto, madali lang din yun. Left to right ka lang. So, sige. Sunod natin siguro yung parang may lumabas sa board exam na ganito, sunsilk clay din siya. Pero hindi kasi pang ano yung ginamit sa CRF, hindi pang USDA yung ginamit. Parang nag-USCS siya doon. So, ito yun, nung lumabas nung Nov 2017 and May 2018, na-compile ko. Then, percentage of gravel, sand, silt. Ayun, sand, silt, gravel. Ayun, may gravel lang pala siya. So, ayun. So, sagutan na lang natin yun sa susunod. So, that's it for this problem in USDA. Thank you.